Sa simbahan ng Santa Catalina, 6:00 ng hapon, katatapos pa lamang ng misa, tahimik ang simbahan. Si Father Felix ay nag-aayos ng mga gamit sa altar nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Father Felix. Oo, si Father Felix to. Sino po ito? Si Hana po. Hana? Hindi kita nakilala sa boses mo. Felix. Father, patawad. Hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit. Ikaw lang ang maaaring tumulong sa akin. Hana, matagal-tagal na rin panahon. Anong nangyayari? Matagal na kitang hinihintay na bumalik. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob na tawagan ka. May bumabaghabag sa akin, Felix. Hana, Father Felix na ako ngayon. Kura paroko ng simbahang ito. Alam ko. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko. Hindi ordinaryo na problema to, Felix. Father, hindi ko na kaya. Tulungan mo ko. Ano ba talaga nangyari, Hana? Nasaan ka ba? Nasa bahay. Kasama si Inang Ensyang. Pero hindi na ako safe dito. Hindi na kami safe dito. Pakiusap. Kailangan kita. Hana? Nandito na naman. Father, tulungan mo ako. Tutulong. Hana? Hana? Diyos ko po. Anong nangyayari? Hello? Hana? Hana? Dumilim ang langit sa labas ng simbahan. Unti-unting kumukupas ang liwanag ng mga kandila sa altar. Sa harap ng simbahan, malapit sa nakaparadang sasakyan nang dumidilim na ang paligid. Mang Domeng, kailangan kong pumunta sa sitio Maylap. Pakihatid naman ako. Sa sitio Maylap po? Father, ngayon na ho? Oo, Mang Domeng. May emergency. May taong nangangailangan ng tulong. Patawarin niyo ako, Father, pero hindi ako makakapunta ron. Bakit naman, Mang Domeng? Hindi naman kalayuan ah. Father, hindi po safe ang sitio Maylap ngayon sa oras na ito. Lalo't lumalalim na ang gabi. Ano bang ibig sabihin mo, Mang Domeng? Sabihin mo na. Father, may mga aswang ho sa lugar na yon. Lalo na kapag ganitong oras. Naghahanap yan ng mga mabibiktima nila. Mang Domeng naman. Totoo ho. Marami na po ang nakakita. Kapag 6:00 na ng gabi hanggang madaling araw umiikot na sila. Naghahanap sila ng mabibiktima. Hindi po ako pwedeng sumama. Ayoko po mapahamak tayo. Mang Domeng, tingnan mo ako. Ako'y lingkod ng Diyos. Walang masasamang espiritu ang makakapanakit sa akin. Pero Father... At isa pa, mali ang pagkakaintindi mo sa aswang. Hindi sila totoo sa paraang iniisip mo. Ang totoo, sila ay fallen angels na bumagsak sa lupa, pero wala silang tunay na kapangyarihan na makapanakit ng tao. Manakot lang ang kaya nila. Patawad po, Father, pero alam kong galit na kayo, pero hindi ko po talaga kaya. Hindi ako sasama kahit tanggalin niyo ako sa trabaho bilang driver ninyo. Hindi kita pipilitin, Mang Domeng. Naiintindihan ko ang takot mo. Pero kailangan kong pumunta doon kahit na mag-isa pa ako. Father, wag ho. Delikado. Mang Domeng, may taong nangangailangan ng tulong ko. Hindi ako pwedeng magpabaya. Ako na magmamaneho. Diyos ko. Ingatan niyo po si Father. Father, magdala ho kayo ng rosaryo at holy water. Pumasok na si Father Felix sa sasakyan. Sa malayo, may maririnig siyang mga tunog ng kampana ng simbahan. 6:00 na kasi ng gabi ng mga oras na yun. Sa loob ng itim na Toyota Innova, madilim na ang daan patungo sa sitio Maylap.
Tanging ang mga ilaw ng sasakyan lamang ang nagbibigay liwanag. Sagutin mo naman, Hana. Sagutin mo naman. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. 5 taon. 5 taon nang nakalilipas mula nang huling makita kita sa lugar na ito. Dumaan ang sasakyan sa mga lambat na hamog. Kumikislap ang mga patak ng tubig sa salamin. Naaalala ko pa, tuwing linggo, dinadala ko ni Inang Insyang sa bahay ninyo. Laging may nilulutong ginataang manok. Akala niya noon, magpapakasal na tayo. Biglang may lumipad na malaking paniki sa harapan ng sasakyan. Diyos ko po! Lumiko ang sasakyan sa isang makipot na daang lupa. Tumalbog ang sasakyan sa mga lubak. Bakit ganito na ang daan? Hindi naman ganito dati. Kalahati na lang ang gasolina. Sana makarating pa. Nang may makarinig siya ng mga kaluskos sa puno sa gilid ng daan. Hindi totoong mga aswang. Hindi totoong mga aswang. Fallen angels lang sila. Walang kapangyarihan sa mga lingkod ng Diyos. Biglang tumigil ang makina ng sasakyan ni Father Felix. Hindi. Hindi. Panginoon, pakiusap. Sinusubukan niyang paandarin muli ang sasakyan. Sa di kalayuan, may narinig siyang ungol ng aso. The Lord is my shepherd. I shall not want. Nang unti-unting umandar muli ang makina. Salamat po, Diyos ko. 6:45 na. Konti na lang, Hana. Konti na lang. Sinulyapan niya ang rosaryong nakasabit sa rearview mirror. Nandito na ako. Patuloy ang pagmamaneho ni Father Felix sa madilim na daan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tila nilalamon ng dilim ng gubat. Biglang may tumayo sa gitna ng daan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng salakot na yari sa anahaw. Hindi maaninag ang muka sa ilalim nito. Huminto ang sasakyan at bumaba si Father Felix. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo! Hindi po ako pwedeng bumalik. May importanteng dahilan kung ba't ako nandito. Kung gusto mong mabuhay, kung gusto mong makalabas ng buhay ng lugar na ito, umuwi ka na! Sino po ba kayo? Bakit ko naman po kayo susundin? Hindi na mahalaga kung sino ako. Isa lang ang dapat mong malaman. Delikado rito. Hindi ka dapat na nandito. May hinahanap po ako. Si Hana. Biglang nanginig sa galit ang matanda. Hana! Bakit mo hinahanap ang babaeng yun? Tumawag po siya. Kailangan niya ng tulong. Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi mo alam ang pinasok mo. Hindi mo alam ang katotohanan tungkol kay Hana! Anong katotohanan? Anong ibig po ninyong sabihin? May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman. May mga lugar na mas mabuting hindi mo napuntahan. Huling babala ko sa iyo, Padre! Umuwi ka na! Hindi po ako aalis hanggat hindi ko nakikita si Hana. Nang biglang umihip ang malakas na hangin, napatanaw si Father Felix sa kalangitan. May mga paniki na lumilipad. Kung ganon, kamatayan mo ang hinahanap mo, Father Felix! Nang lumingon si Father Felix, wala nang bigla ang matanda. Diyos ko, sino siya? At bakit galit na galit siya kay Hana? Bumalik si Father Felix sa sasakyan. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang manibela. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas. Kailangan kong malaman ng katotohanan. Unti-unting umandar ang sasakyan, papasok sa mas malalim na bahagi ng Sitio Mailap, kung saan makapal na ang dilim at mas malalakas na ang mga kaluskos na mga dahon. Huminto na ang sasakyan sa harap ng lumang bahay kubo, ang dating maayos na bakuran na ngayon ay punong-puno
ng mabangis na damo. Ang dating makulay na hardin ni Inang Insyang ay tuyo na. May mga patay ng halaman sa paso. Dito ako unang natutong magmahal. At dito ko rin natutunan kung paano masaktan. Sinabi ko na, ayoko sa'yo. Bakit pa paulit-ulit kang bumabalik? Dahil alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin, Hana. Wala akong panahon sa pag-ibig. May responsibilidad ako kay Inang. Tutulungan kitang alagaan si Inang Insyang. Hana, mahal na mahal kita. Umalis ka na. Hindi kita kayang mahalin. Umalis ka na! Nang maalala ni Father Felix ang mga nangyari sa nakaraan, bumaba na siya sa kanyang sasakyan. Ang dating maingay na bakuran ay tahimik na tahimik. Wala ni isa mang kuliglig o palakang naririnig ng mga oras na yun. Ang dami kong alaala rito. Diyan ako naghintay ng ilang oras nung umuulan. Ayaw niya akong papasukin. Nang may mga kaluskos na mga dahon siyang narinig. At diyan ka tumayo nang sabihin mong na may sakit si Inang Insyang, na kailangan mo ng pera, natatanggapin mo na ang pag-ibig ko. Biglang may dumaan na malamig na hangin. Narinig niya ang boses ni Mang Tasyo. Hindi siya ang dating kilala mo. Pero pagkatapos kong magbigay ng pera, bigla ka nawala. Pagbalik ko, wala na kayo rito. Maya-maya pa'y lumapit na siya sa pinto. Nang may maamoy siyang kakaiba, parang pinaghalong insenso, na parang nabubulok na. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas. Hana? Inang Insyang? Andito na ako! Walang sumasagot, pero may narinig siyang hagulhol mula sa loob. Hana? Ikaw ba yan? May kumatok mula sa loob. 3 katok. Tapos maya-maya'y 5 katok. Hanggang maging 7 katok ang narinig ni Felix. Hana? Pagbuksan mo naman ako ng pinto! Sa pagbukas ng pinto, isang malakas na hangin ang humampa sa mukha ni Felix. Amoy kamatayan at sa loob. Diyos ko po! Ang dating simple ngunit maaliwalas na bahay, ngayon ay madilim at mabaho. Ang mga dingding ay may mga kakaibang marka na parang mga kukong gumuhit. Sa sahig, may mga bakas ng dugo at sa gitna ng sala, Hana? may nakaupo sa duyan. Isang figura na nakatalikod. Gumagalaw ang duyan kahit walang hanging tumutulak. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yun at sa malayo, maririnig ang mga huni ng mga kuliglig. Normal sa gabi ng Sitio Mailapa. Binuksan ni Felix ang pinto at sa loob, nakaupo si Hana sa lumang selyang kahoy. Maganda pa rin katulad ng dati. Felix, talaga bang ikaw yan? Oo, Hana. Ako ito. Tumakbo si Hana para yakapin si Felix. Ang yakap ay puno ng pangungulila at pagmamahal. Ang tagal kong hinintay na makita ka ulit. Dahan-dahang kumawala si Father Felix sa pagkakayakap ni Hana. Alam mo, ramdam ko sa yakap mo na mahal mo pa rin ako. Hana, hindi na ako katulad ng dati. Pero Felix, hindi ako nagbago. Ikaw pa rin ang mahal ko. Patawad, Hana. Bakit mo ginawa sa akin to, Felix? Ginawa mo ang lahat para mahulog ang loob ko sa'yo.
nang biglang tumahimik ang mga kuliglig sa labas. Alam mo ba kung gaano kasakit? Gabi-gabi hinihintay kitang bumalik. Kapag may kumakatok, tumatakbo ko sa pinto. Umaasang ikaw yun. Tuwing umaga, dumadaan ako sa simbahan. Umaasang makikita kita. Hana, hindi ko rin alam kung paano ipaliliwanag. Alam mo ba kung ilang beses akong umiyak? Ilang beses kong tinanong sa sarili ko kung ano yung pagkukulang ko. Nawalan ako ng gana sa buhay. Ayoko nang kumain. Ayoko nang lumabas. Para akong patay na nabubuhay, Felix. Bigla ko na lang naramdaman na gusto ko nang maglingkod sa Diyos. Nung magpapaalam na sana ako, nalaman ko na lang sa mga tao na umalis na kayo. Umalis? Hindi ko maintindihan. Nasaan kayo noon, Hana? Bakit bigla kayo nawala? Hindi ko maalala. May mga araw na parang may butas. Hindi ko matandaan. Hana? Minsan, may mga panaginip ako. Mga pangitain. Pero hindi ko alam kung totoo. Felix, natatakot ako. May mga bagay akong hindi maintindihan. May mga bagay na... Tumunog ang kampana ng simbahan dahil 7:00 na ng mga oras na yun. Hana, kailangan mo ba ng tulong? May problema ba? Kailangan mo nang umalis. Umalis ka na. Pero Hana, Please. Habang kaya ko pa. Umalis ka na. Babalik ka naman, di ba? Tumayo si Father Felix na nalilito pero natatakot. babalik ako, Hana. Pangako. Huli na para sa mga pangako. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi kung anong problema. Wala nang dapat pag-usapan. Pero Hana, tumawag ka sa akin kanina. Naririnig ko ang boses mo na takot at may pangamba. Bakit mo ako tinawagan kung ayaw mo naman magsalita? Kalimutan mo na yan. Hindi yun namahalaga. Hindi ako pari lang, Hana. Kaibigan mo ko. Kung may bumabagabag sa'yo, Kaibigan? Ngayon mo sasabihin kaibigan kita? kahit ano pang nangyari sa atin noon, nandito ako ngayon para tulungan ka. Gusto ko lang malaman Ano? kung mahal mo pa ako. Yun lang. Kailangan kong malaman. Para dun lang pala? Tinawagan mo pa ako ng ganun? Akala ko naman may emergency. Bakit hindi ka na lang pumunta ng simbahan? Hindi ako pwedeng pumunta ng simbahan. Bakit? Basta, umalis ka na. Please. May tinatago ka, Hana. At alam kong malubha ito. Umalis ka na. Umalis ka na. Habang kaya ko pa. Habang kaya mo pang ano? Wala. Kalimutan mo na lang ang lahat. Kalimutan mo na lang na tumawag ako. Hindi ako aalis hanggat... Umalis ka na. Hindi mo maiintindihan. Hindi mo dapat maintindihan. Biglang may ingay mula sa kwarto na parang kaluskos ng mabigat na bagay. Ano yun? Wala. May kasama ka ba? Wala. Umalis ka na. Ngayon na. Mas lumakas pa ang ingay mula sa kwarto. May mga tunog na parang mga kuko na gumuguhit sa dingding. Hana, sino ba Felix, kung mahal mo ko, aalis ka na ngayon din. Please, ayoko masaktan ka. Napatigil si Felix sa huling sinabi ni Hana. Biglang may malakas na kalabog mula sa kwarto. Naramdaman ni Felix ang panginginig ng katawan ni Hana. Umalis ka na. Please, bago
bago pa mahuli ang lahat. Naramdaman ni Felix ang matinding takot sa boses ni Hana. Hindi niya alam kung ano. Pero may kakaiba. May nakatatakot. Babalik ako, Hana. Hindi kita iiwan sa kung anumang problemang dinadala mo. Huwag ka na babalik. Para sa ikabubuti mo, kalimutan mo na ako. Pagkalabas ni Felix ay narinig niya ang pagkandado ng pinto. Pagkatapos, isang ungol. Hindi niya alam kung galing kay Hana o sa ibang bagay. Mabilis ang mga hakbang ni Father Felix pabalik sa pinto. Hana? Hana, buksan mong pinto! Anong ungol yun? Tahimik, walang sumasagot. Hana? May kasama ka ba? Nasaktan ka ba? Hana! Hana! Alam kong naririnig mo ako. Kung may kasama ka, kung may nananakit sa'yo, sabihin mo sa akin. Panginoon, tulungan mo po ako. Hana! Hindi kita pwedeng iwang mag-isa kung may... Biglang may mahinang tinig mula sa loob. Umuwi ka na. Safe ako. Hindi mo kailangan mag-alala. Paano ako hindi mag-aalala? Yung ungol na yun eh. Wala kang narinig. Wala kang dapat marinig. Hana, pakiusap. Hayaan mo akong tulungan ka. Subalit hindi na muling sumagot pa si Hana. Hana! Hana! Sa loob, parang may naririnig siyang mahinang hikbi o tawa. Hindi niya lang masigurado. Ilang minutong kumatok si Father Felix, ngunit hindi na sumagot si Hana. Wala nang ingay na parabang wala ng tao sa loob. Unti-unting lumakas ang huni ng mga kuliglig at dumili muli ang langit. Babalik ako bukas, Hana. Hindi kita pababayaan. Dahan-dahang naglakad si Felix pabalik ng kanyang sasakyan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalala. Sa loob ng sasakyan, bago pa andarin ang makina, tumingin muna siya sa bintana ng bahay. Para siyang nakakitang anino. Isang babaeng nakatayo, pero nang tumingin siyang muli, wala na ito. Panginoon, protektahan mo po siya. Kung ano man po ang nangyayari sa kanya, protektahan mo po siya. Unti-unting umandar ang sasakyan. Sa rearview mirror, nakita niya ang bahay ni Hana na unti-unting nilalamo ng dilim ng gabi. At sa isang saglit, parang nakita niya. Pero ipinagwalang bahala na lamang niya iyon ng mga oras na yun. Bumalik si Father Felix sa parokya. Inisip niya ang maraming katanungan kung bakit ayaw magsalita ni Hana at ano yung mga ungulan narinig niya at higit sa lahat, ano ang tunay na dahilan kung bakit siya tinawagan ng babae. Sa malayo pa'y tumunog na ang kampana ng simbahan, 8:00 na ng gabi, at sa Sitio Mailap, nagsisimula ng magbago ang huni ng mga kuliglig. Sa isang tunog na hindi masyadong nakikilala, tahimik na ang gabi. Nakaupo si Hana at si Inang Insyang sa kanilang lumang sala. Ang ilaw ng gasera ang tanging liwanag. Anak, bakit hindi mo sinabi kay Felix? Para ano pa, Inang? Pari na siya ngayon. May bago na siyang buhay. Pero anak, paano kung siyang sagot sa dalangin natin? Paano kung siyang makakatulong para makawala ka sa sumpa? Nakakatawa nga, Inang. Noon, kinakaya ko makipaglaban para sa pag-ibig niya. Ngayon, paano ko lalaban sa Diyos? Hana, anak, hindi mo kailangang lumaban sa Diyos. Baka nga sa pamamagitan niya at ni Felix, may pag-asa pa.
Hindi na, inang. Sapat nang makita ko siya. Sapat nang malaman ko hindi na akong mundo niya. Biglang nanginig si Hana at nagsimulang magbago ang kanyang mga mata. Anak, labanan mo. Inang, hindi ko kaya. Hanggang kailan kita tatalian sa gabi? Hanggang kailan kita itatago sa mundo? Hindi ako pababayaan ng Diyos na makitang unti-unti kang kinakain ng kadiliman, anak. Paano ko sasabihin sa kanyang inang? Paano ko sasabihin sa isang pare na may demonyo sa loob ko? Kaya nga siya naging pare, para makatulong sa mga katulad mo. Hindi niyo maunawaan, hindi niyo maiintindihan kung paano ako naging ganito. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Kumikislap ang mga ilaw ng gasera. Anak, pakinggan mo ko. Si Felix lang ang may kakayahang... Hindi ko kakayanin na makita niya ako na maging ganito. Mas lumakas pa ang pag-uga ni Hana. Nagsimula nang magbago ang kanyang tinig ng mga oras na yun. Aba namin, suwa sa langit ka. Inang, takbo! Takbo na! Hindi kita iiwan, anak! Mahal ko si Felix. Ayokong masaktan siya. Ayokong makita niya ako ng ganito. Tuluyan ang nagdilim ang ilaw ng gasera. Sa dilim, tanging ang mga pulang mata ni Hana ang nakikita. Ay, Panginoon ko, tulungan mo kami. Tulungan mo po ang anak ko. Halos madurog ang puso ni Insyang tuwing inaatake ng pagkaaswang ang kanyang anak. Kinaumagahan, maaga pang naganda si Father Felix para sa unang misa. Bawat takbang niya sa altar ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog, tanda ng magdamag na pagmuni-muni at panalangin. Hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi niya maalis sa isip si Hana. Ang kakaibang ungol at ang madilim na bahay. Unti-unti nang dumarating ang mga mananampalataya. May mga nanay at may mga dalang rosaryo. Mga tatay na galing pa sa bukid. Mga mag-aaral na naka-uniforme. Tinatanaw ni Father Felix ang bawat muka. Umaasang makikita ang pamilyar na mukha ni Hana o kahit man lang si Inang Insyang. Nagdasal siya sa kanyang puso na sana'y dumalo ang mag-ina sa misa. Madilim pa ang simbahan. Si Father Felix ay naghahanda na para sa unang misa. Father, handa na po yung mga gagamitin sa misa. Salamat, Tolits. May nakita ka na ba dumating? Marami na pong tao, Father. Si Ate Susan nga po, kanina pa nakapwesto. Hindi. Ang tinutukoy ko, si Inang Insyang o si Hana. Nakita mo na ba sila? Si Ate Hana po. Father, hindi na po sila nagsisimba rito. Good morning po, Father. Good morning. Dumaan ka ba sa bahay nila Inang Insyang? Hindi po. Bakit po, Father? Wala. Wala lang. Maya-maya pa'y nagsimula na ang misa. Habang nagbabasa si Father Felix, hindi niya mapigilang tumingin sa dating pwesto nila Hana. Minsan, may mga pagkakataon na naliligaw tayo. Na natatakot tayo. Pero dapat nating tandaan na hindi tayo nag-iisa. Matapos ang misa, lumapit si Susan kay Father Felix. Father, napansin ko po na medyo balisa kayo kanina.
May iniisip lang. Tungkol po ba yan kay Hana? Paano nyo... Nakita ko po kayo kagabi. Sa bahay nila. May dapat po kayong malaman tungkol kay Hana, Father. Ano po yun? Basta po, mag-iingat kayo, Father. Hindi na po siya katulad ng dati. Father, may nakita po akong sa sakristiya. Mukha pong si Inang Insyang pero Pero ano, Tolits? parang hanging itim lang po tapos may dugo po sa mukha. Jesus Mariosep, Kailangan kong bumalik sa kanila. May problema si Hana. At kailangan kong malaman kung ano yun. Father, wag po. Delikado. Tungkulin ko bilang pare na tulungan ang nangangailangan. At bilang dating kaibigan. Father, natatakot po ako pero ito po para sa inyo. Bakit kayong lahat ng takot na takot? Kasi alam namin kung anong nangyayari sa kanya kapag dumidilim. Tuwing gabi po kasi may umiiyak, may sumisigaw tapos may kumakain daw po ng tao, Father. Father, dati po, mabait si Hana. Maganda ang puso. Pero, may mga bagay pong nangyari. Mga bagay na hindi dapat nangyari. Anong mga bagay? Natigilan si Father Felix sa mga narinig. Hindi siya makapaniwala sa mga bintang at haka-haka tungkol kay Hana. Sa kanyang isipan, imposibleng magbago ng ganon. Ang babaeng minahal niya noon, napailing na lamang siya. Susan naman, paano nyo nasasabi yan? Si Hana yan. Kilala natin siya. Mapait na ngumiti si Susan na may lungkot sa kanyang mga mata. Hi, Father. Ganyan din ako dati. Hindi rin ako naniwala. Alam mo, Father, kahit noon pa man, alam kong mahalaga sa iyo si Hana. Nakikita ko kung paano ka magdasal para sa kanya araw-araw. Paano nyo... Lektor ako noon, Father. Nakikita kita tuwing hapon dito sa simbahan. Lagi kang nagdarasal para sa kanya. Kahit nang maging pari ka na. Natahimik si Father Felix. Tama si Susan. Kahit nagbago man ang kanyang tungkulin, hindi nagbabago ang pangangalaga niya para kay Hana. Kaya nga, Father, hindi na kita pipigilan. Hayaan na nating ikaw mismo ang makasaksi. Hayaan na nating ikaw ang makakita kung anong nangyayari sa kanya. Susan, Ipagdarasal kita, Father. Ipagdarasal ko kayong dalawa. At Father, kung ano man ang makita mo, tandaan mong may dahilan kung bakit ka naging pari. Naiwan si Father Felix sa altar. Hawak-hawak ang rosaryong binigay ni Tolits. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang mga salita ni Susan. Pero mas malakas ang tinig sa kanyang puso na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang makita si Hana. Panginoon, gabayan mo po ako. Tulungan mo po akong maintindihan. Paglabas sa mga tao sa simbahan, sa lilim ng malaking akasya, lihim na nagmamasid, sina Hana at Insyang. Tingnan mo sila, Inang. Parang kailan lang. Isa ako sa kanila. Nagsisimba tuwing linggo. Nagkukumpisal. Anak, pwede pa rin naman tayong... Shh! Tingnan mo siya, Inang. Ang galing niya makipag-usap sa mga tao. Talagang para sa kanyang pagiging pare. Pinanunood nila si Father Felix na nagbibigay ng basbas sa mga bata. Kung gusto mong kausapin siya, pwede naman tayong bumalik sa ibang araw. Kapag handa ka na, hindi na, Inang. Masaya na ako na nakita ko siyang masaya. Hayaan na lang nating
hanggang pangarap ko na lang siya. Nakita nilang pumasok na si Father Felix sa konbento. Alam mo, Inang, tama lang na umalis siya noon. Tingnan mo kung gaano siya kagaling bilang pare. Kung hindi siya lumayo noon, baka hindi niya natupad ang tunay niyang calling. Pero anak, paano ang kondisyon mo? Baka matulungan ka niya. Biglang nanginig si Hana. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Hindi pwede. Inang, malapit na. Kailangan na nating umuwi. Halika na, anak. Hanggang dito na lang, Felix. Kalilimutan na kita. Kahit masakit. Nagsimulang maglakad ang mag-ina. Biglang may dumaan na malamig na hangin. Inang, pakiramdam ko. Tara na, anak. Bago pa. Unti-unti na ring dumidilim sa paligid kahit tanghali pa. Malapit na siya, Inang. Nararamdaman ko siya. Tara na, anak. Bago pa tayo makita ng mga tao. Mabilis nang naglakad ang mag-ina. Sa kanilang likuran, ang mga anino ay unti-unti nagbago ang hugis. Patawad, Felix. Hindi mo na dapat na malaman. Kung ano man ang nangyari sa akin. Habang naglalakad ang mag-ina, may maririnig silang malakas na tinig mula sa likuran. Hoy! Huwag kayong tatakbo! Nagmamanman kayo sa simbahan, no? Pinapanood nyo kung sino ang susunod nyong biktima. Susan. Ikaw! Alam naming ikaw yon. Ikaw ang aswang na kumakain ng mga sanggol. Nakita ka ni Aling Petra. Nakita ka niyang umiiyak habang kinakain mo ang anak niya. Hindi totoo yan. Hoy, Susan! Mag-iingat ka dyan sa mga bintang mo. Bintang? Bintang? Alam mo ba kung ilang beses naming narinig ang sigaw mo sa gabi? Ha? Alam mo ba kung ilang beses kaming hindi makatulog dahil sa takot? Lumapit si Susan at malakas na malakas pa ang boses. Nasaan si Mang Tasyo? Ha? Ang huling nakita sa kanya, kausap ka. Nasaan si Bentong? Ang batang magtataho. Alam mo bang hanggang ngayon, hinahanap siya ng nanay niya? Inang, tama na. Hayaan na natin siya. At si Linda! Si Linda na nagkamaling dumaan sa sityo ng gabi? Kaibigan ko siya. Nakita lang namin ang damit niya. Punit-punit at may mga dugo. Tumigil ka! Alam niyo bang naaamoy ng mga aso ang amoy niyo? Tumataka sila kapag malapit kayo. At ikaw na ina ng halimaw. Nakita ka ni Mang Berting na naghugas ng mga damit ni Hana. Puno ng dugo. Inang, hindi ko na kaya. Tingnan niyo! Nagbabago na siya! Mga kapitbahay! Naalala niyo ba kung kailan nagsimulang mawala ang mga tao, ha? Nang bumalik sila! Nang bumalik ang mag-inang ito! Alam niyo bang nakita siya ni Totoy sa sementeryo? Hinuhukay niya ang mga bagong libing. Kinakain niya ang mga patay. Anak, halika na. Pakiusap. Oo! Umalis na kayo! Demonyo kayo! Hindi kayo tao! Pweh! Ang mga katulad nyo, dapat sinusunog! Inang, malapit na. Ayoko may masaktan. Umalis kayo! Bago pa maubos ang mga tao dito! Bago pa may makita ulit kaming katawan! Gutay-gutay at walang mga dugo! Umalis na kayo! Mabilis na umalis ang mag-ina, pero bago sila makalayo, huling sinabi ni Susan. Hindi ba tinatawag mo ang pangalan ni Felix kapag nagbabago ka? Kaya pala gustong-gusto mong makita siya. Natigilan si Hana at nanlamig, pero hinila siya ng kanyang inapapalayo. Sa kanilang pagtakbo, naririnig ang mga bulong ng mga tao, mga salitang aswang, halimaw o demonyo. Hanggang sa makauwi na sila ng kanilang bahay. Sa loob ng bahay ni Hana, nakaupo ang mag-ina.
Ang dating maliwanag na tahanan na ngayon ay nalulunod sa dilim kahit tanghaling tapat. Anak, natatakot ako. Paano kung dumating ang araw na hindi mo na makontrol ang sarili mo? Inang, siguro mas mabuti pang umalis na tayo sa Sitio Mailap. Magsimula tayo sa ibang lugar, malayo sa mga taong kilala tayo. Hindi ako aalis. Dahil ba kay Father Felix? Dahil ba gusto mo siyang makita? Hindi na dahil sa kanya. Gusto kong patunayan sa kanila na hindi ako nambibiktima sa sityo. Hindi ako ang halimaw na akala nila. Pero hanggang kailan, anak? Hanggang kailan ka magtatago? Paano mo lilinisin ang pangalan mo kung ikaw mismo hindi mo matulungan ang sarili mo? Bakit ako pa, Inang? Bakit ako pang napili? Bakit ako pang nahawaan? Gusto ko lang naman maging normal. Gusto ko lang maging tao. Anak ko. Hindi ko na kaya, Inang. Lalo na kapag gabi, naririnig ko siya. Tumatawag siya. At kapag hindi ko na kaya, hanggat nabubuhay ako, poprotektahan kita. Hindi kita pababayaan. Hanggat may hininga ako, hindi ako titigil sa paghahanap ng lunas sa kalagayan mo, anak. Pero, kanino tayo lalapit, Inang? Hindi natin mapagkakatiwalaan ng mga tao. Oo nga, kahit sabihin ko sa kanilang totoo, baka lalo lang tayong ipahamak. Baka pati ikaw. Inang, malapit nang magdilim. Anak, kaya mo yan. Labanan mo. Hindi ko na kaya, Inang. Naririnig ko na siya. Tumatawag na naman siya. Dito ka lang, anak. Dito ka lang. Inang, patawarin mo ko. Ayoko maging ganito. Ayoko maging halimaw. Ay, Panginoon, hanggang kailan magdurusa ang anak ko? Ana, nandito lang ako, anak. Nandito lang ako. Habang ang mag-ina ay nakikibaka sa kanilang sariling kadiliman sa kabilang dako ng Sitio Mailap, isang galit na figura ang nagmamadaling pumunta sa parokya. Humahangos na pumasok si Susan sa opisina ni Father Felix. Father! Father Felix! Kailangan mong mag-ingat! Susan, ano nangyayari? Nakita ko sila! Nakita ko sila, Hana! Nagmamanman sila sa simbahan kanina! Susan? Hindi ka ba nakikinig? Ikaw ang target nila! Ikaw ang gusto ng pamilyang aswang na yon! Susan, tama na! Father? Tigilan na natin ang mga paratang na to. Lalo na kay Hana. Hindi tama! Kaya naman pala. Kaya mo naman pala sila pinagtatanggol. Mahal mo pa rin siya, ano? Santisima Madre de Diyos. Susan, araw-araw kitang nakikita nagsisimba. Pero bakit ganyan ang lumalabas sa bibig mo? Ano? Nasaan ang Kristiyanong pag-unawa? Ang awa? Kung talagang may problema si Hana, hindi ba dapat tulungan natin siya imbes na siraan? Hindi ka naniniwala sa akin? Akala ko tutulungan mo kaming protektahan ng sityo. Ikaw na, pare! Ang tungkulin ko bilang pare ay tulungan ang nangangailangan. Hindi maghasik ng takot at hinala. Kaya pala ayaw mong maniwala. Bulag ka pa rin sa pagmamahal mo sa kanya. Susan, umalis ka muna. Magdasal ka
At pag nilay-nilayan mo ang mga pinagsasasabi mo, Makikita mo rin ang totoo. Sana hindi pa huli ang lahat kapag nangyari yon. Malakas na isinara ni Susan ang pinto. Napaupo naman si Felix sa kanyang silya. Napahawak sa krus sa kanyang leeg. Panginoon, tulungan mo po akong maintindihan. Hana, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Sa loob ng kanyang pribadong kapilya sa parokya, lumuhod si Father Felix sa harap ng altar. Ang ilaw ng mga kandila ay mahinang sumasayaw sa dilim. Panginoon, alam kong hindi kayo nagkakamali. Hindi aksidente na dinala ninyo ako rito sa lugar na ito. Noon pa man, noong tinawag ninyo ako para maglingkod, akala ko kailangan kong kalimutan ang lahat. Kalimutan si Hana. Pero ngayon naiintindihan ko na hindi ko siya dapat kalimutan. Dapat kong tulungan. Dinala ninyo ako rito hindi para tumakas, kundi para ayusin ang dapat ayusin. Alam ko po. Alam kong mas magiging epektibo akong lingkod ninyo kung maayos ang lahat. Kung maayos kami ni Hana. Hindi ko matatanggap na may mga taong nasasaktan. Na may mga taong nawawala habang si Hana. Habang ang pangalan niya ay nadudungisan. Panginoon, gamitin ninyo ako. Gamitin ninyo ako para matulungan si Hana. Kung may problema man siya, kung may tinatago man siya, hayaan ninyong ako ang maging daan para makabalik siya sa inyong liwanag. At kung may masasamang elemento man, kung may puwersa ng kadiliman, bigyan ninyo ako ng lakas para labanan ang mga ito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan, hanggat hindi ko natutulungan si Hana. Kahit ano pang sabihin nila, kahit gaano pa kadilim ang gabi. Panginoon, gabayan ninyo ako, hindi bilang dating kasintahan, kundi bilang lingkod nyo. Tulungan ninyo akong maintindihan. Tulungan ninyo akong maging instrumento ng inyong awa at pag-ibig. Lumabas siya ng simbahan, dala ang bagong lakas ng loob. At sa di kalayuan, nakarinig siya ng ungol. Pero ngayon, hindi na siya natatakot. May bagong determinasyon sa kanyang puso. Ang iligtas si Hana, anuman ang katotohanan na nasa likod ng kanyang pagkatao. Hana, narito ako. Hindi kita pababayaan. Habang si Father Felix nakayuko sa harap ng altar, nagdarasal at nananalangin. Sa kabilang dako naman ng Sitio Mailap, sa isang madilim na bahay, nakatayo si Susan sa harap ng altar kung saan nakalagay ang Santo Niño nito at mga lumang santos. Kahit pati ang pare, kahit pati siya'y nabubulag, hindi ako papayag na makapanakit pa ang aswang na yun. Kung ayaw niyong maniwala, kung ayaw niyong makinig, ako na mismo ang kikilos. Kinuha niya ang lumang libro sa ilalim ng altar, isang makapal na libro ng mga dasal at orasyon. May paraan pa para mahuli ang katulad mo, Hana. May paraan para mapatunayan sa lahat kung ano ka talaga. Lumabas siya ng kanyang bakuran, tumingin sa direksyon patungo sa bahay nila Hana. Tingnan mo! Nilason mo ang isip ng pare! Kinamit mo na naman ang dating pagmamahal niya para linlangin siya! Pumasok siya at kinuha ang lumang sobre. Sa loob, may mga piraso ng balat ng saging na may nakasulat na orasyon. Akala mo malilinlang mo kaming lahat? Nagkakamali ka. Hindi ka na makakalusot.
Hindi na kita hahayaang makapanakit pa! Kinuha niya ang lumang rosaryo na may kulay itim na butil. Kung ayaw maniwala ni Father Felix, kung bulag siya sa katotohanan, ako na mismo ang manghuhuli sa'yo! Nagsimula na siyang magdasal. Hindi ang karaniwang Santo Rosario, kundi ibang uri ng dasal, mas malalim at mas nakatatakot. Hana, malapit na. Malapit na kitang mahuli. At kapag nangyari yun, wala nang makapagliligtas sa'yo kahit ang pari mo. Lumabas siya at nagsimulang magkalat ng asin sa paligid ng kanyang bahay. Kailangan mong umalis sa Santa Catalina. Kailangan mong mamatay! Sa loob ng kanyang bahay, ang itim na kandila ay nagsisimulang kumislap ng kakaiba. At sa hangin, maririnig ang mga kaluskos na parang tumatawa, na parang sumasang-ayon sa kanyang mga plano. Maghintay ka lang, Hana. Sa susunod na kabilugan ng buwan, makikita ng lahat kung ano ka talaga. Sa labas, tumutunog na ang kampana ng simbahan ng Santa Catalina. Para bang nagbababala. Pero hindi nakinig si Susan sa kanyang isip. Iisa lang ang layunin, ang puksain ang aswang, kahit ano pa ang kapalit. Mula sa bahay ni Susan, maririnig ang malakas na alulong ng mga aso sa Sitio Mailap. Tila nararamdaman ng mga hayop ang paparating na panganib. Sa bahay naman nila Hana. Malapit na. Itali mo na ako. Anak, ayoko na. Ayoko nang makita kang nagdurusa ng ganito. Itali mo na ako, inay. Bilis! Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na siya. Patawad, anak. Patawad. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Nay! Masakit! Masakit! Nagsisimula ng magbago ang mga mata ni Hana. Mula sa dating kayumanggi, naging pula. Ang kanyang mga kuko ay unti-unti na ring humaba. Ama namin sumasalag. Sambahin ang ngalan mo. Nay! Hindi ko na Biglang pumutok ang mga kadena. Tumayo si Hana o ang nilalang na dating si Hana. Mas matangkad, mas maitim, mga matang mapulang-mapula. Bakit hindi mo itinali ng maayos? Hindi ko makontrol ang sarili ko. Anak, ayoko na nangyayari sa akin. Ayoko nang maging ganito. Biglang tumakbo si Hana palabas ng bahay. Mabilis na parang hangin. Hana! Hana, anak ko! Hana, bumalik ka! Hana! Sinundan din siya ang kanyang anak pero hindi niya alam kung saan ito tumungo. Ay, saan ka pupunta, anak? Ay, Diyos ko, saan kita hahanapin? Tumigil siya sa gitna ng daan na hinihingal. Ay, sinong tutulong sa amin? Sinong maawa sa anak ko? Ay, Diyos ko, kung malaman ng mga tao, kung makita nila ang anak ko. Sa kalagitnaan, lumitaw ang buong buwan at sa kabuuan ng Sitio Mailap, maririnig ang mga asong umaatungal, umiiyak at nagbababala. Hana, anak ko, saan ka nagtungo? Ay, Diyos ko, protektahan mo ang anak ko kahit ano pa siya ngayon. Mula sa dilim, isang malakas na ungol ang pumupunit sa katahimikan ng gabi. Hindi na ito ang ungol ng anak niya.
kundi isang nilalang na hindi na tao. At sa mga puno, mga panikay nagsisipagliparan, tila sumasabay sa pagdadalamhati ng isang inang nawala ng anak sa dilim. Pinanood ni Susan ang pagtakbo ni Insyang patungo sa dilim. Nakita naman ni Susan ang pagtakbo ni Aling Insyang patungo sa dilim. Nag-iisa siya sa gitna ng matalahib na daan at ang buwan ang tanging saksi sa kanyang mga lihim. Takbo ka lang, Aling Insyang. Hindi mo alam kung gaano katagal kong hinintay ang gabing to. Hinawakan niya ang itim na rosaryo sa kanyang liig. Akala mo makakatakas ka, Hana? Akala mo ligtas ka sa likod ng mga kasinungalingan mo? Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pangalan ko. Tumingin siya sa direksyon ng gubat. Walang nakakaalam na ako ang tunay na aswang. At ikaw ang nakakaalam ng lihim ko. Kaya kailangan kitang patayin. Humakbang siya patungo sa dilim. Natatandaan mo pa ba, Hana? Magkaibigan tayo noon. Hanggang sa nakita mo ako. Nakita mo kung ano talaga ako. Bakit hindi ka nalang umalis? Bakit kailangan mong makita? Unti-unting nagbago ang kanyang mga mata sa dilim. At ngayon ginawa kitang katulad ko. Sino ang maniniwala sa'yo? Sino ang maniniwala na ako ang tunay na halimaw? Tumingin siya sa kalangitan. Sa gabing ito, matatapos na ang lahat. Hindi na kita hayaang magsalita pa. Hindi ka na makakapagsabi ng totoo tungkol sa akin! Nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Mas tumangkad, mas madilim, mga matang pulang-pula. Pasensya na dating kaibigan. Ah! Pero kailangan kang mamatay! Sa kabilang dako naman, sa harap ng parokya, kasasara lang ni Tolits ng mga pintuan. Tara na, Tolits. Ihahatid na kita. Nako, salamat po, Father. Biglang dumating na humahangos na figura, si Aling Insyang. Father! Father Felix! Father! Aling Insyang, ano po nangyayari? Father, si Hana! Si Hana! Si Hana! Tolits, anak, pwede bang... Ako? Sandali lang. Pakiayos muna ng mga kandila sa loob ng simbahan. Sige po, Father. Paglayo ni Tolits, lumapit si Felix kay Aling Insyang. Ano po nangyayari kay Hana? Father, patawarin mo kami. Ang anak ko! Ang anak ko! Ano po, Aling Insyang? Sabihin niyo po. Hindi na taong anak ko tuwing gabi. Naging aswang siya, Father. Natigilan si Father Felix, pero sa halip na matakot, umagalit. Kailan po ito nagsimula? Hindi ka natatakot. Ang mahalaga po ngayon ay matulungan natin si Hana. Nasaan po siya? Tumakas siya. Hindi ko napigilan. Hindi ko alam kung saan siya pupunta, Father. Sumakay po kayo, Aling Insyang. Hanapin po natin siya. Pero, Father, delikado. Tungkulin ko po bilang pare na tulungan ang nangangailangan. At bilang taong nagmahal sa anak ninyo, hindi ko po siya pababayaan. Aling Insyang, may pangako po ako sa inyo. Ano man pong mangyari ngayong gabi, ano mang makita o malaman ko, ay mananatiling lihim. Salamat, Father. Salamat. At Aling Insyang, dapat din po kayo mag-ingat. May mga bagay pong hindi tama sa sitio Maylap. May mga taong hindi kung sino ang kanilang ipinakikita. Sa loob ng sasakyan,
Tanging ang ilaw lamang ng dashboard ang nagbibigay liwanag sa mukha ni na Felix at Aling Insyang. Saan ko hahanapin ang anak ko, Father? Sa dilim na ito, sa gabing ito. Biglang natigilan si Father Felix na para bang may naalala. Alam ko na, Ano po, Father? nung kami pa ni Hana, may lugar siya sa sitio Mailap na lagi niyang pinupuntahan. Ang lumang kapilya. Opo, yung abandonadong kapilya sa gitna ng gubat. Doon niya sinabi na mahal niya ako. Lumiko ang sasakyan patungo sa mas masingsing na bahagi ng gubat. Sana nandoon ang anak ko. Tahimik silang nagbabiyahe, mga ilang sandali pa. Salamat, Father. Ramdam na ramdam kong mahal mo pa rin ang anak ko. Aling Insyang, ang pagmamahal ko kay Hana ngayon ay bilang isang tao na nangangailangan ng saklolo. Hindi na po bilang kasintahan. Naiintindihan ko, Father. Kahit papano, nagpapasalamat ako na ikaw ang naging pari sa lugar namin. Ikaw ang naririto ngayon, lalo na't kailangan namin ng tulong. Biglang may lumipas na malaking paniki sa harapan ng sasakyan. Panginoon, gabayan mo po kami. Protektahan mo po kami. Father, kung makita natin si Hana, huwag kayong matakot sa makikita ninyo. Aling Insyang, kahit ano pa po ang itsura ni Hana ngayon, ang importante po, mailigtas natin siya. Hindi lang kung sino man po ang humahabol sa kanya, kundi sa sarili niya rin. Sa di kalayuan, nagsimulang lumitaw ang silueta ng lumang kapilya. At kasabay nito, isang ungol ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang anak ko! Malapit na po tayo. Sa harap ng lumang kapilya, natagpuan nila si Hana. Nakaupo sa mga bato, nanginginig, duguan ang bibig at damit. Hana? Huwag kang lalapit! Anak ko! Natigilan si Felix. Sa kanyang isipan, bumagabag ang konsensya. Kung hindi kita iniwan nun, kung hindi ako umalis, nangyari kaya ito sa'yo? Hindi kami lahing aswang, Father. Nahawaan lang ang anak ko. Hindi ko alam kung paano o kung bakit siya. Hana, tingnan mo ako. Unti-unting tumingala si Hana. Ang kanyang mga matay unti-unting bumalik sa dating kulay. Naalala mo pa? Dito mo sinabi sa akin noon na kahit ano pang mangyari, ikaw ang liwanag ko. Napatigil si Hana na para bang may naalala. Felix? Nay? Oo, anak. Nandito kami. Huwag kang mag-alala. Kakampi natin si Father. Matutulungan ka niya. Nang biglang may marinig silang mga sigaw mula sa di kalayuan. Nandito na ang mga aswang! Hanapin natin sila! Si Susan! Hindi. Papatayin nila ako. Halika na! Kailangan na nating umalis dito. Mabilis silang tumakbo patungo sa sasakyan ni Father. Mas lalo pang lumakas ang mga sigaw ng mga tao. Nandito! Nandito sila! Ay, Diyos ko. Tulugan nila kami. Nang makasakay na sila sa sasakyan ni Father, pinaandar na ni Father Felix ang makina. Kumapit kayo! Hana, magtiwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Mabilis na umandar ang sasakyan. Iniwan ang mga galit na sigaw ng mga tao. Sa likod nito,
Yakap ni Insyang si Hana na unti-unting bumabalik sa kanyang dating anyo. Felix, patawad. Hindi ko sinasadyang maging ganito. May dahilan kung bakit tayo nagkita ulit. May dahilan kung bakit ako naging pare. Para sa pagkakataong ito, ay matulungan kita. Sa dilim ng gabi, patuloy ang kanilang pagtakas. Sa likod nila, ang mga ilaw ng mga galit na tao. Sa kalangitan, isang figura ang nagmamasid, si Susan, na pulang-pula ang mga mata, galit na galit sa pagkawala ng kanyang biktima. Sa gitna ng gubat, naiwang mag-isa si Susan. Ang mga tao ay isa-isang umalis. Wala naman palang aswang dito, Susan! Oo nga! Wala naman pala eh! Ay, nako. Pinatakbo mo lang kami sa dilim. Oo nga, nakakainis! Totoo ang sinasabi ko! Nakita ko sila! Nakita kong duguan si Hana! Tama na yan, Susan! Umuwi na tayo! Napagod lang kami! Bulog ba kayong lahat, ha? Hindi niyo ba nakikita may... Ay, nako, tama na. Pagod na kami sa mga katang-isip mo. Isa-isang umalis ang mga tao. Iniwan si Susan na nakatayo sa dilim. May tumulong. May tumulong sa kanya. Pero sino? Sino? Napalingon siya sa direksyon ng lumang kapilya. Kaya pala. Kaya pala. Si Father Felix. Pati yung pare ni Lason mo. Unti-unting nagbago ang anyo ni Susan. Nakaligtas ka ngayon, Hana. Pero sa susunod, wala nang makakatulong sa'yo. Tuluyan ang nagbago ang kanyang anyo. Matangkad na siya ngayon. Maitim at pulang-pula na ang mga mata. Hindi ka makakatakas. Hindi kita hayaang magsabi ng totoo. Umalis na rin si Susan. Ang kanyang mga ungol ay pumunit ng katahimikan ng gabi. Sa susunod, hindi lang ikaw ang papatayin ko, pati ang paring kakampi mo! Mula sa malayo, maririnig ang kampana ng simbahan na para bang nagbababala. Pero wala nang pakialam si Susan. Sa kanyang isip, iisa lang ang kanyang layunin, ang puksain si Hana at ang sino mang tutulong dito. Maghintay ka lang, Hana. Maghintay ka lang. Sa ilalim ng buwan, naiwan ang mga bakas ng dugo sa lupa, patunay ng isang lihim na labanan na hindi pa natatapos at ng isang saglit ay hindi na mapapawi pa. Sa ilalim ng lumang simbahan ng Santa Catalina, may isang lihim na crypt na natatakpan ng mabigat na marble slab ng katagong mabuti sa likod ng altar mayor. Ang pasukan ay hindi nakikita dahil sa makapal na kurtina at matataas na kandelerya. Dito kayo pumasok. Ang hagdanan pababa ay makitid at madilim. Ang mga batoy nababalot ng lumang ugat ng mga puno. Sa duloy, isang malawak na silid na may mataas na arko at antigong altar. Hindi ko alam na may ganito sa ilalim ng simbahan. Walang nakaalam nito, maliban sa Kura Paruko. Dating pinagtataguan ito ng mga pari noong panahon ng digmaan. Sa gitna ng krib, may malaking krus na gawa sa itim na kahoy. Sa paligid, nakaukit sa pader ang mga banal na imahen at Latin inscription. Ang hangin ay malamig at mabigat. Hindi ako dapat na nandito. Banal na lugar to. Lahat ng lugar ay lugar ng Diyos, Hana. Kahit sino ka pa ngayon. Nagsimula si Father Felix na magsindi ng kandila sa paligid. Kumuha siya ng holy water at insenso at istola. Alingin siyang, kailangan na po nating simulan ng ritual. Inihiga nila si Hana sa gitna ng krip. Nagsimula si Father Felix na magdasal ng Latin na panalangin. In nomine Patri
et Filii et Spiritus Sancti, exorcisamo ti, omniem nudos et spiritus! Nagsimulang manginig si Hana. Hindi mo ko mapapalayas! Ergo Dracto Maledicti et Omni Legio Diabolica! Lumakas ang hangin pumasok sa kripa. Ang mga kandila'y nagsimulang mamatay. Ang anak ko! Ang anak ko! Adjuro ti serpinantici per hodiciem vivorum et morturum! Biglang tumayo si Hana. Ang mga matay pulang-pula. Hindi ako masama! Hindi ako demonyong kayang palayasin ang dasal mo! Napatigil si Felix. Unti-unti niya nang nauunawaan ang mga nangyayari. Hindi ito sumpa ng demonyo. Felix, patawad. Hindi ako masama. Hindi ako demonyong dapat palayasin. Hindi. Hindi ka masama. May ibang dahilan kung bakit ka naging ganito. Sa labas ng simbahan, tumutunog na ang kampana. 12:00 ng hating gabi. Sa loob ng crypt, 3 puso ang nagdadalamhati. Isang ina na walang magawa para sa anak. Isang pari na hindi magamit ang kanyang kapangyarihan. At isang babaeng naging biktima ng isang uri ng kasamaan na hindi kayang pawiin ng simpleng dasal. Sa loob din ng crypt, sa liwanag ng mga kandila, tumayo si Father Felix sa harap ng malaking krus. Sa kanyang isipan, bumabagabag ang nakaraan. Diyos ko, ilang taon ako nagdasal. Ilang taon ako naghintay ng sagot kung bakit ninyo ako ginawang pare. Ngayon ko lang naiintindihan. Kinuha niya ang kanyang istola at rosaryo. Alingin siyang, Hana, may pangako ako sa inyo. Sa kanyang isip, Hindi ako nagkamali sa pagpili ng landas na ito. Ginawa ninyo akong pare, hindi para tumakas, kundi para sa sandaling ito. Bilang lingkod ng Diyos, gagawin ko ang lahat para matulungan kang makawala sa sumpa ng dugong ito. Father, totoo po ba? May pag-asa pa? sa isip ni Father Felix noon, Noon, akala ko ang pag-iwan kay Hana ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Pero ngayon, ang hindi siya matulungan, iyon ang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Palagi tayong may pag-asa sa Diyos, alingin siyang. At ikaw, Hana, kailangan mong maniwala. Maniwala ka na may magagawa tayo. habang nagsusuot ng kanyang banal na kasuotan. Panginoon, alam kong may dahilan kung bakit kami nagkitang muli. Alam kong may dahilan kung bakit ako naging pari sa lugar na ito. Domini Jesu Christi, per triumphus tu super infernum. Ang bawat araw na inilaan ko sa pag-aaral ng mga banal na ritual, ang bawat gabing iginugol ko sa panalangin, para pala sa sandaling ito. Felix, Ang sakit makita kang ganito, Hana. Ang dating liwanag ng buhay ko, ngayon ay nilulukob ng dilim. Hindi ako titigil hanggat hindi ka lumalaya. Hindi ako susuko hanggat hindi bumabalik ang dating ikaw. Hindi mahalaga kung ano ka ngayon. Ang mahalaga ay kung sino ka, ang babaeng nagbigay sa akin ng lakas para sundin ang tawag ng Diyos kahit na mahirap.
kahit ganito na ako. Lahat tayo may kadiliman. May mga bagay na pinagsisisihan. Pero hindi ibig sabihin ay wala ng pag-asa. Lalong-lalo na ngayon na ganyan ka, ipapakita ko sa iyo, ipapakita ko sa mundo na mas malakas ang pananampalataya kaysa anumang sumpa. Noon, iniwan kita para maglingkod sa Diyos. Ngayon, gagamitin ko ang paglilingkod na yon para iligtas ka. Itinaas niya ang kanyang mga kamay habang sa kanyang isip. Panginoon, kung kailangan kong ihandog ang buhay ko para sa Kanya, ay handa ako. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti! Habang ginagawa ni Father Felix ang ritual na yun, hindi siya papayag na mawala sa dilim ang kanyang pinakamamahal na babae. Ang babaeng nagbigay ng lakas para sundin niya ang tawag ng Panginoon. Sa labas naman ng simbahan, nakatayo si Susan, ang kanyang mga matay pulang-pula sa galit. May bumabali sa aking orasyon. Nandito sila. Sinundan niya ang amoy ng insenso hanggang sa nakita niya ang lihim na lagusan sa loob ng trip na abutan niya sina Father Felix at Hannah. Kaya pala, nagtatago ang aswang sa loob mismo ng simbahan. Susan, tama na! Pati ikaw, Felix! Tinungisan mo ang simbahan! At ikaw, ginamit mo ang dating pagmamahal sa'yo ng paring to! Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko maintindihan? Nanilason mo ang isip ng pare? Alam mo bang ilang tao ang kinain ng babae ito? Alam kong hindi si Hana ang tunay na aswang. Anong sinasabi mo? At alam ko na ang katotohanan. Alam ko na kung sino ang tunay na aswang. Malalaman ng mga tao! Malalaman nilang nagtatago kayo ng halimaw sa loob ng simbahan! Felix, dapat umalis na kami. Oo, anak. Baka bumalik siya kasama na ang mga tao. Hindi. May darating na tulong. Si Tolitz. Maya-maya pa'y dumating si Tolitz kasama ang isang matandang lalaki. Ang matandang nakasuot ng lumang salakota. Sa kanyang leeg, nakasabit ang mga anting-anting at sa kanyang kamay, hawak ang tungkod na may ukit ng sinaunang simbolo. Kaya pala tinawag ako ng batang ito. Kayo yung nakasalubong ko. Oo, Padre. Hindi aksidenteng nagkita tayo noon. Tulad ng hindi aksidenteng narito ako ngayon. Father, siya po si Tata Uwang. Pinakamahusay pong albularyo sa aming lugar. Ipakita mo sa akin ang kagata. Ipinakita ni Hana ang marka sa kanyang liig. Mabutit dinala ako ni Tolitz dito. Tulungan niyo po kami. Kailangan naming... Hindi na kailangan. Dininig na ng Diyos ang dasal mo, Padre. Nawala na ang sumpa. Oo, pero may dapat tayong gawin. Dapat ibalik ang sumpa sa tunay na may-ari ng sumpa ng pagiging aswang. Talaga po. Oo, ang tunay na aswang ay hindi nabubuhay kung may ibang katulad niya sa lugar ng kanyang teritoryo. Kaya kanya isinumpa para magtago o maitago ang kanyang tunay na pagkatao. Paano natin siya harapin? Hindi natin siya harapin.
Siya ang lalapit sa atin. Nararamdaman ko, nasa malapit lamang siya. Biglang may kumaluskos na madilim na bahagi ng creep. Padre, ihanda mo ang holy water. Ikaw na, anak. Handa ka na ba? Opo, handa na ako. Sa dilim, dalawang pulang mata ang kumikislap. Ang tunay na labanan ay malapit na magsimula. Sinimula na rin ng matanda ang kanyang ritual. Inilatag niya ang kanyang mga anting-anting sa 4 na sulok, mga sinaunang simbolo ng apoy, hangin, tubig at lupa. Habang nakasubsob ang matanda, nagsimula ring magdasal si Father Felix sa harapan ng krus. Mga ninuno! Mga kapatid ng dilim! En nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti! Kumuha ang matanda ng mainit na uling. Nilagyan ng pulbos ang mga banal na dahon at ng buto. Ang usok ay kulay asul na parang sumasayaw sa hangin. Umupo ka sa gitna, anak. Upo. Inilagay ng matanda ang 7 itim na kandila sa paligid ni Hana. 7 pintuan ng kadiliman. 700 pabalik sa nagmula. Domini, exaudi oratorim miam! Magkasabay na ritual, ang sinaunang orasyon at ang banal na dasal. Ang usok ng insenso ay naglaw sa hangin. Lumabas ka! Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Liberado Domini! Nagsimulang manginig si Hana. Ang mga kandila ay nagsindak-sindak. Patuloy na pinaigting ang kanilang orasyon at nagtagumpay sila matapos ang kanilang ginawa. Sa loob ng simbahan ng Santa Catalina, nakatayo na si Father Felix, Hana, Insyang Tolage sa harap ng altar. Biglang bumukas ang malaking pinto. Tumaginting ang kampana. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tao. Nandito ang aswang! Tingnan nyo! Nagtago ng halimo ang inyong pare! Nagsigawan ang mga tao na may hawak na sulo at sibat. Oh, Father Felix! Ipaliwanag mo sa mga tao kung bakit may aswang sa loob mismo ng bahay ng Diyos! Tumayo si Tata Uwang at sa tabi si Father Felix. Ikaw na, Padre. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang paglalantad ng katotohanan. Tumayo si Father Felix sa harap ng altar. Suot ang kanyang istola. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, kilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang kampo ng Diablo ay may 3 tanda: sinungaling, mamamatay tao at mandaraya. Nagsimula mag-usap-usap ang mga taong nagsisiumpukan. Sino ang nagparatang kay Jesus noon? Hindi ba't ang mga taong sinabihan niya na ang Diablo ang kanilang ama? Ngayon, bakit kayo magpaparatang sa isang walang kasalanan? Ibig ba ninyong sundan ang kanilang yapak? Kung gusto ninyong malaman ang katotohanan, pumasok kayong lahat sa tahanan ng Diyos. Walang maitatago ang sinuman. Unti-unting pumasok ang mga tao, pero napansin nilang naiwan si Susan sa labas. Susan! Bakit hindi ka pa pumapasok? Ako? Biglang kumidlata. Sa liwanag dito'y nakita ng lahat kung paano unti-unting nagbago ang anyo ni Susan. Ang kanyang mga matay naging pula, ang kanyang mga kamay ay naging mahaba at matalas ang mga kuko. Sinubukan niyang tumakas pero huli na. Ang mga tao'y nakapalibot na sa kanya. Hindi! Hindi niyo ako matatalo! Pero sa kanyang likuran,
Nakatayo si Tata Uwang, hawak ang kanyang tungkod. Sa kanyang harap, si Father Felix, hawak din ang krus. In nomine Patris! Sa ngalan ng mga ninono! Huling ungol ni Susan ang umalingaw-ngaw sa buong sitio Mailapa at pagkatapos ay katahimikan. Sa altar, nakatayo si Hana. Malaya na sa sumpa, sa kanyang tabi ang kanyang ina, si Tolits at ang mga taong dating nagsosuspecha sa kanya. At sa harap nila ay si Father Felix, ang paring naglantad ng katotohanan, nagpatunay na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas pa kesa sa anumang kadiliman. Tumunog ang kampana ng simbahan. Ang bagong araw ay sumilip sa silangan. Isang bagong simula ang naganap kung saan ang katotohanan ay nagtagumpay laban sa kasinungalingan. Ang liwanag ay nagwagi laban sa dilim. Ngunit sa mga sulok ng bayan, may mga bulong-bulungan pa rin na ang tunay na halimaw ay hindi ang mga nilalang na nagbabago ng anyo sa gabi, kundi ang mga taong nagtatago ng kanilang kadiliman sa likod ng magagandang salita at matatamis na pangako. At sa tuwing maririnig ang kampana ng simbahan sa Santa Catalina, naaalala ng mga tao ang gabing yun, kung paano ang pananampalataya, katapangan at pagmamahal ay nagbukas ng daan para sa katotohanan at kung paano ang isang pari at isang dating aswang ay nagpatunay na ang liwanag ng Diyos ay sumisinag kahit pa sa pinakamadilim na sulok ng mga kaluluwa.